umaga po sa ating lahat. No? Pakibati nga po yung mga katabi natin ng good morning. Ayan, di ba? Ang saya lang po na i-welcome natin tong araw natin ng nakangiti. And ayun. And tunay nga, no, today is a great day. So kung ano man po yung naramdaman natin from the past few days, malungkot man po tayo, masaya, kung may pinagdadaanan man tayo, we're already victorious, no? Kung ano man yung pinagdadaanan natin, God already finished what we're currently facing on. So, at the end of the day, magtatagumpay at magtatagumpay pa rin tayo because God already did the victory for us. Amen? And ayun, inaanyahan ko po kayong tumayo at mag-start na po tayo mag-praise and worship. Amen? Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ang iyong sinabi. Kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking halika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Kaguluhan, ang piling mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakilan kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka.
pangalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Continue praising Him. I sing for all that you've done for me. Oh, oh,
hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Come on, church, let us sing all together. My hope is built. My hope is built on nothing less. Come on. Than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Oh, no other name. Stand alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, oh, I rest on His unchanging grace. Oh, yes, Jesus, in every high and stormy gale, my anchor holds within the grave. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of. One more time, let us sing Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. There could not hold you, the battle before you, you silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. One more time, you have no rival. Hallelujah. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Let us shout. The enemy's been defeated, they couldn't hold you down. We gotta lift our praise in the victory. We gotta make our praise. Come on, church. The enemy has been defeated. Oh, they couldn't hold you down. We gotta lift our voices in victory. We gotta make our praises. The enemy has been defeated. Hallelujah. They couldn't hold you down. Jesus, good. Hallelujah. The name of Jesus.
in victory. We're gonna make a Shout out to God. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Hallelujah. Shout out to God with a voice of praise. Let us shout. Shout out to God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. One more time. Hallelujah. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Oh, we shout the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, we lift your name. Oh, we bless your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, the enemy has been defeated. The enemy has been defeated. You hold the victory. Hallelujah. Oh, we shout it. We shout it. We shout it. Hallelujah. Shout Oh, yes, Lord. Jesus, the name above all name. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, o dakila naming Diyos. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw lang ang aming Panginoong buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, na noon pa man ay ipinadama mo na sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy mo po kaming kinakalinga at patuloy mo po kaming tinuturuan, Panginoon. O sadyang kay buti mo, Jesus. O sadyang kay buti mo, Panginoon, kaya karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, dakilang Diyos. Itinataas ka namin sa lugar na ito. Ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na patuloy na nagpapalalim sa aming pagkakilala kung sino si Jesus sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay iyong tinawag at ginawa mo pang iyong mga anak, Panginoon. Kaya maraming salamat po, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba, dakilang Diyos. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po at dalangin po namin ang iyong mga salita, O Diyos, na nawa ito po ay patuloy na magpalawak sa aming pangunawa, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong anak na gagamitin sa umagang ito. O Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. The enemy has been defeated. That couldn't hold you down. We're gonna lift our voices in victory. We're gonna make our
voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Amen. Morning po sa ating lahat. Hallelujah. Are we blessed po? Tunay nga po, sa mga awit pa lamang, tayo po ay napagpapala na. Amen? So, dako po tayo sa ating mga announcement. Yan, palapit ng palapit ang ating mga Christmas party. Young Adult Department. Huwag po natin kalimutan magsuot ng kulay blue. Because ang theme nila ay Blue Christmas. Okay. That will be on December 6, Saturday, 2 p.m. Dito po sa church natin. Okay? And then, asan po yung mga women's dito? Magtaas ng kamay. Women's! Yan. Okay, meron naman po tayong party on December 5, 5:30 p.m. Dito rin po sa church. Okay, ang ating pong team, Denim and Diamond. So, basta't nakamaong po tayo, then hanap tayo ng medyo kintab-kintab. Pasok na tayo. Okay, importante lang po dito, magkikiisa tayo. Kasi once a year lang po ito at gusto po natin patuloy na maipadama yung pag-ibig, love natin sa bawat isa. No? So wala po tayong babayaran dito. Kasi nga po, 1 year pa lang, nakaplano na yan, inihahanda na natin. Para pagdating ng December, lahat makakapunta dahil walang babayaran. Amen. Kasi ang purpose po natin ay lahat ay makapunta. At, no, meron pa kayong matatanggap pag pumunta kayo. O di po ba? Amen. May mga blessing. Yung ating mga leaders, i-bless po ang mga members nila. O di po ba? Saya-saya? Amen. So, kita-kita po tayo noon sa December 5. And then, another, yan, youth na naman po. Kailan po yung youth? Oh, attire po nila, denim outfit din pala. Okay. Yung Christmas party po ng mga youth. Okay, sa December 14, after service, dito rin siya. Okay, dito rin sila. Okay. And then, meron po silang youth online caroling. Yan, mag-ready po tayo. Sa December 7, 2025, no? After Sunday service po to. Meron po silang attire, white, yung boys, yung mga girls ay red. Yan, ready po tayo sa caroling nila. And men's tagumpay, Christmas party, no? December 13, 5 p.m. po sa Menjolas Residence. Yan, parang kumpleto na po yung ating mga Christmas party. Okay? So, mag-invite po tayo. No? Pagkakataon po kasi natin yon para makapag-imbita sa mga kakilala natin. Okay? Yung mga party natin, no? Halimbawa, meron kayong mga kakilala, basta't pa-confirm lang ninyo para alam po natin. That will be the opportunity na makasama po natin yung mga gusto nating i-invite. Okay? And then po, wala na. Okay po. So, sa bahagi po tayo ng pagkakaloob. Sabi nga nung preaching, ano po? Okay, pledge. Okay, yun pa pala, pledge. O, yung pledge po natin, yung mga nag-pledge nung nakaraan, nagbigay ng third Sunday, no? Pwede pa rin po tayong magbigay yung pledge natin for the month of November. Pwede pa rin po siya this Sunday at saka sa next Sunday. Meron pa po tayong fifth Sunday, di po ba? So, available pa rin po yung mga forms natin sa likod. No? Kanina po, ang daming mga nagbigay din ng form. So, natutuwa ako habang nagbibigay sila dahil nakikita ko po yung ating pagkakaisa. Nakikita ko po yung, nakikita natin na
lahat ay magagamitin ng Diyos para sa Agape project na ito. Amen? Okay, ito po. Clear na po ito, na po? No? So, merong mga monthly, merong one time, basta ilagay lang po natin sa ating form. Okay. Paano ka, no? Amen. Okay. So, para po sa ating, sabi nga ng LO, sabi po nung last Sunday natin, di po ba? Pinalaya na tayo ng Diyos. Di ba? Yung, nung dumating ang ating tagapagligtas, dumating ang ating Savior, pinalaya niya tayo, hindi lamang sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi maging sa bunga ng kasalanan. Tayo rin po ay pinalaya na. No? Pinalaya tayo sa, ano ba yung mga bunga ng kasalanan? Yung kahirapan, yung sakit, yung mga negative na nangyayari sa buhay natin. Pinalaya na rin po tayo sa takot, sa pangamba, sa mga lalahanin sa buhay. Dahil, sabi ko nga, hindi na tayo matatakot dahil nandiyan na yung tagapagligtas natin. Dahil nanahan na siya sa puso natin. Di po ba? Kaya hindi na tayo mga matatakot ngayon dahil alam natin nandiyan na ang ating tagapagligtas, nandiyan niya ang ating Savior. Amen. At ang Panginoon po natin, okay, patuloy po siyang nalulugod sa ating pananampalataya. Nalulugod siya kapag naniniwala ka na nandyan na ang Panginoon, na kung magbigay ka, hindi ka magkukulang. No? Nalulugod ang Diyos pag nakikita niya na hindi ka nabubuhay sa pangamba, sa takot, dahil nakikita mo sa buhay mo, ginawa na ng Diyos ang lahat, ipinagkaloob na ng lahat ng Diyos. Mayroon ng Diyos na kumilos sa buhay natin, na nagpalaya sa atin. Amen. Kaya nawa sa buhay natin, mapalaya na tayo. Mapalaya na tayo sa anumang umaalipin na takot sa buhay natin, takot na mawalan, takot na, no? Yung mga takot na yan, no? Nawa mapalaya na po tayo dahil meron na tayong Diyos na nagligtas, nagpala sa buhay po natin. Amen. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama, marami pong salamat. Salamat dahil dumating na po ang aming tagapagligtas, na kung saan kami po ay pinalaya. Na kung saan, Lord, pinalaya kami hindi lamang sa alipin ng kasalanan, kundi sa bunga ng kasalanan. Lord, pinalaya mo kami sa anumang takot na umaalipin sa amin. Pinalaya mo na kami sa anumang mga pangamba, anumang alalahanin sa buhay namin. Dahil ngayon, Panginoon, panatag na kami, payapa na kami. Dahil lang po namin, nasa amin na, Panginoon, ang tagapagligtas namin. Nasa amin na po, Panginoon, the great provider, Lord God, sa buhay namin. Alam ko po, Panginoon, tinugon mo na ang lahat ng pangangailangan namin. At ayahan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, patuloy naming makita kung sino ka sa buhay namin. Makita namin ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay. At makita namin sa buhay namin kung sino na kami ngayon, that we are blessed, we are favored, Lord God. Sa buhay po namin, Lord God, patuloy namin mong ipinapadama sa amin ang katapatan mo. Lord, hindi ka lang naging way nung ikaw ay mamatay doon sa krus. Ngayon, sa buhay namin, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord God, ikaw ay panunutuloy na nagiging daan. Lord, nakikita namin, Lord, in a small way, in a bigger way, Father God. Nakikita namin ang pagkilos mo. Lord God, hindi ka namin pwedeng limitahin sa buhay namin. Dahil you are a big God, Father God. Kaya hayaan niyo po sa buhay namin, Panginoon, patuloy naming makita na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Kaya nga ngayon, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagkakaloob. Pagkakaloob, Panginoon, bunga ng aming pananampalataya. Pagkakaloob, bunga ng pagkakakilala namin kung sino ka sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama. Panginoon, salamat po. Dahil, Lord God, you are our provider sa aming mga buhay. We thank you, Lord, dahil napakabuti mo na nanatili kang tapat at mabuti sa aming mga buhay.
We thank you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ng kabuluhan, tinig mo ay sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Aking mananatili ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Ayan. Good morning po. Additional reminder lang po sa kanina. Lahat po ng mga youth, magstay po sila after service para po sa practice ng online caroling natin this coming December 7. Ayan po, yung mga may anak po dyan na youth, papag-stay niyo po sila. Thank you po. Tapos, meron po tayong bagong dalo. Justin Mesa Lacson from Kapaya 2, invited by Brother Joseph Balahadya. Ayan, tayo po tayo. And welcome po. Okay, si Brother Nathan Gabriel Santos, also invited by Brother Joseph Balahadya. And welcome. Next po, Sister Elvira M. Sanchez, invited by Sister Nida Balahadya. And last one po, Brother Amado Sanchez, invited as well by Sister Nida Balahadya. Welcome po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at welcome natin ang isa't isa. Kailan, kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kalitan. O Diyos na langit ko ng maghari ka. Kailan, kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kalitan. O Diyos na langit ko ng maghari ka. Kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kalitan. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Kailan, kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking kalitan. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Praise the Lord! Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po ang ating Panginoon, ang ating kaganapan. Amen. Amen. Hallelujah. Yung fullness, yung pong kung sino ang ating Diyos ay sumasa atin po. Amen. Nasa atin pong mga buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Thank you, music team. Sabi nga po ng kanta kanina, no? Christ truly is our cornerstone. Amen. A sure foundation na binigay po ng Diyos para po ang buhay po natin ay sa Kanya na mayroong katatagan, may kapayapaan, mayroong mabubuting bagay na gagaling po sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. For such a time as this,
The fullness of time, behold, the King has come. Amen. At ang pag-aaralan po natin ngayon, the rejected cornerstone. The death and Jesus' death and resurrection. The death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po sa aking sponsor. Nakalimutan ko po yung aking salamin. Hallelujah. The rejected cornerstone, Jesus' death and resurrection. Amen. Gusto ko pong mag-umpisa sa pagpansin po natin sa ating pong building. Amen. Imagining a house or a building structure. Amen. Nakalimutan ko lang pong tanungin si engineer. Amen. Kung nasaan po yung mga cornerstone. Amen. For sure po, no? Yung mga cornerstone po natin, saan banda? Sa mga, dyan po, sa gilid. Yan. No? Sa four corner po ng building na ito. Amen. Imagining a house or a building structure. No? Nag-research po ako ng konti in relation to engineering and architecture relation. Nagbasa-basa lang po ng konti. Hindi, busy po kasi si engineer, di ko na siya masyadong natanong. Amen. So, cornerstone is traditionally the first laid for a structure. Amen. Yun daw pong cornerstone o batong panulukan, batong pundasyon, yan po yung unang-unang nilalagay, no? Bago po ang mga ibang mga bato. A stone foundation na napakahalaga at unang inilalagay bago po ang mga ibang mga bato. Amen. And cornerstone, yan, serves the foundation, alignment, and stability of a building, of a structure. Ayan. Sineserve po ng cornerstone na unang inilalagay, pwede nyo pong i-correct, no? Kung mas naiintindihan po natin. Amen. Ang cornerstone po na inilalagay, na unang inilalagay bago po ang ibang mga bato, yung mga naka-align na bato na ito na pundasyon, yun po yung unang inilalagay. At ang siniserve po niya, nilalagay po siya dahil yung kahalagaan niya, nandun po yung pinakapundasyon, no? Kapag po itinaas ang isang gusali o itinaas ang isang building, itinayo ang isang bahay. Amen? Provides the fundamental support of a building. Yan po yung sumusuporta, yan po yung pinakalakas ng isang gusali o ng isang building. And number 2, nakikita po natin yung alignment, ensuring all corners are correct. No, yung pong pagkakahanay, pagmumulan po yan ng cornerstone. Magmumula po sa cornerstone yung mga alignment ng mga batong yan. Amen. Yung kapag po sila po ay meron ng mga hollow blocks na inilalagay, mga iba pang pundasyon na inilalagay. Ang pinagmumulan po ng alignment, yung pong cornerstone na unang inilagay, na napakahalaga po sa isang gusali, sa pagtatayo ng isang gusali. Yung pagkakahanay ng mga bato, ay nandun po yung pinagmumulan po niya ay ang cornerstone. Amen. And pangatlo po, yung stability. The weight of the building rests on it. Yung bigat po ng building na ito, amen, nakabatay po yan o nakasalalay po yan doon sa tibay, sa tatag ng cornerstone o yung batong panulukan na nilalagay po ng mga tagapagtayo. Amen. Yun po yung katatagan niya, no? Making it crucial for the overall integrity of a structure. Napakahalaga po siyang bahagi para po makita po yung integridad o yung pong halaga ng isang gusali, yung pong kanyang integrity, no? Yung pagkakatayo niya, kung gaano po ito katibay, kung gaano po ito stable o established, no? Bilang pong isang gusali. Now, imagine a house or a building without a foundation. Amen. Mayroon pong mga gusali na itatayo na hindi po sure yung foundation na inilalagay. Amen. At syempre po kapag po ganon, konting kibot lang po,
nagkakaroon po ng pagkasira, nagkakaroon po ng, siyempre po, hindi matibay. Amen. Kapag po, na-imagine mo, no, kami po, personally, yung bahay po namin, dahil sobrang baba lang, tsaka hindi naman po siya second floor, interlock lang po, no, yung kanyang mga amen. Pero kahit interlock po yun, sinusure po ng tagapagtayo na nakalock po, merong katatagan, no? Merong stability, yung pong mga batong yon. Amen. Dahil kailangan po talaga, no? Yun po yung magtatayo ng isang gusali. No? Imagine a house imagine a house or a building without a foundation. Literally, if the builders fails to put a stone foundation or a cornerstone of a structure, amen, kapag po hindi naglagay ng strong foundation o cornerstone, no, a stone foundation sa isang structure, ano pong mangyayari? Ikakapahamak po ng mga tagapagtayo iyon, or even ikakamatay po nila. Amen. Literally, kapag po yan ay nabagsakan, yung alimbawa po, no, wala silang nilagay na matibay na pundasyon, kapag po bumagsak yan, kapag po nagkaroon ng mga lalakas na bagyo or even earthquake, amen, ano pong nangyayari? Yung napapanood po natin, natatabunan po sila, nasasaktan po sila, no, or even, pwede po silang mamatay, no, dahil po sa pagtanggi o hindi po nila paglalagay ng tamang pundasyon sa kanila pong itinatayo. Amen? Pwede po nilang ikapahamak iyon or even ikamatay dahil sa konting paggalaw ay pwede po silang mapahamak o pwede pong gumuho ang gusaling itinayo. Tama po ba? Amen? Imagine life, Jesus, our cornerstone. Amen. Imagine life without Jesus in our lives, the chief cornerstone. Amen. Pagbabaybay o paghahalintulad po, no, ng isang matibay na pundasyon sa ating pong Panginoon, sa ating pong Panginoong Yesus, na inilagay po ng Diyos. Amen. The strong foundation of our lives, of our faith. Amen. Patotoo po ng ating mga kapatid, kung wala si Jesus sa buhay ko, kung hindi ako naka-align sa Panginoon, paano na kaya ang buhay ko? Amen. Somehow, lumalabas po yan sa ating pong mga bibig, sa ating mga patotoo. I-imaginein mo yung buhay mo na wala ang Diyos. Kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, anong buhay mayroon tayo? Amen? Kapag po inaalala po natin ang ating pong nakaraan, ngayong nakikita na natin kung ano po yung ginawa ng ating Diyos sa buhay natin, kung nararanasan po natin sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita, nakikilala natin ang isang matibay na pundasyon na nasa atin po, ang ating pong Panginoong Yesus. Kaya po nasasabi natin, hindi ganito ang buhay ko, hindi ganito kaganda, hindi ganito katatag ang buhay ko kung wala ako sa Panginoon, kundi ako naka-align sa Kanya. Tingnan po natin yung parallel, no? Parallel muna na ginawa po natin. Amen. Na kinuha po natin. Gusto ko lang pong tingnan natin to, no? Parallel between a cornerstone and Jesus. Amen. Yung para pong paghahalintulad. Literally, sa gusali po, ito naman po, yung paghahalintulad po kung paano ang ating pong Panginoon. In a cornerstone, siya po yung unang inilalagay. First stone laid, no? Isinasalpak o inilalagay. For Jesus, He is the firstborn of many. And a cornerstone, most important part, napakahalagang bahagi po, ang isang panulukang bato. To our Lord Jesus Christ, most important part of our faith. A cornerstone is a reliable stone, no? Na pinanggagalingan po ng katatagan ng isang gusali. Sa ating pong Panginoon, He is worthy, no? He is reliable. We can trust Him. Tama po ba? Na pagkakatiwalaan po natin ng ating Diyos, ng buhay po na mayroon tayo. A cornerstone sets the foundation, no? Sets the foundation ng isang gusali. Sa ating pong Panginoon, set the foundation of the church. Siya po ang pinagmulan and He is the head of the church.
A cornerstone sets the direction to our Lord Jesus Christ, sets direction for the church and us. A cornerstone ensures proper alignment. Amen. Pinagmumulan ng pagkakahanay ng alignment po ng mga itinatayong bato, no? Ang pinagmumulan ng cornerstone ensures proper alignment, and to our Lord Jesus Christ, He ensures an aligned life. Amen. Yung buhay po natin, naka-align po sa ating pong Panginoon. You are on the line alignment pagdating po sa ating Diyos. Ama po ba? Saan po tayo naka-align? Sa ating pong Panginoon, sa buhay na ibinigay niya sa atin. A cornerstone provides stability, and our Lord Jesus Christ provides stability for us. Siya po yung tunay na Diyos na maaasahan, no? We are established, we are stable pagdating po sa ating pong Panginoon. A cornerstone structure rests here, no? Dito po nakasalalay, dito po yung tatag ng isang structure, no? Sa isang batong panulukan sa ating pong Panginoon, we can rest on Him. Amen? We rest on Him. And a cornerstone joins structure together. Sa ating pong Diyos, tayo pong lahat ay pinagtipon niya. Join His people together. Amen? He is our cornerstone, the chief cornerstone na ibinigay po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Psalm 118:22. Amen. Sabi po dito, no, sa magandang balita, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Sa New King James po, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Naipahayag po ito ni Haring David. Amen. Actually po, kung mababasa po natin ang Psalm 118, isa po ito sa mga awit na naisulat niya, kapahayagan ng tagumpay niya, no? Ng mga tagumpay na naranasan po niya mula sa Diyos. No? Naipahayag po niya, naiprophesy po niya, no? Ang isang batong panulukan na itinakwil, pero siya po ay tinanghal ng ating Diyos. Maglalagay ang Diyos ng isang batong panulukan, itatakwil ng mga tagapagtayo, but the cornerstone, no, na itinayo ng Diyos is pleasing in His eyes. At yan po ay tagumpay. No? Ang mamaya makikita po natin, yan po ay katagumpayan na nangyari po sa ating pong Panginoong Yesus, at yan po ay ating pong nararanasan ngayon sa ating pong mga buhay. Ipinahayag din po ito ni Propeta Isaiah sa Isaiah 8:14, sa dalawang kaharian ng Israel, siya ay magiging isang santuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Mamaya po, tingnan natin, no, kung paano ito applied sa ating pong Panginoong Yesus. In Isaiah 28:16, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, naglagay ako sa Sion ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Ulitin nga po natin doon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Amen. Sabi po sa King James, I lay in Zion a sure foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Sabi po ni Maring Connie, nung kinakanta po kasi namin to nung mga bata pa kami. Nung mga 23 pa lang yung waistline namin. May picture po kasi kami na pinagtatawanan namin yung aming po mga picture nung mga bata pa kami. Amen. Ito po kinakanta po namin. I lay in Zion, a sure foundation, a stone. I lay in Zion, a sure foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. Yan po yung mga kanta po noon. Amen. Truly, the Lord is our sure foundation, no? The chief cornerstone na ibinigay po ng Diyos. No, naglagay ako sa Sion ng batong panulukan,
subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Sabi po ng ating pong Panginoon, the stone, the cornerstone na nasa atin po, na ibinigay ng Diyos sa lahing Israel, hanggang po sa atin, mamaya makikita po natin kung paano po ito nag-a-apply sa atin ngayon. Ang bato pong ito, ang batong panulukan na binigay ng Diyos, siya po ay subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Kapag po tinanong po yung mga engineer, no, mga tagapagtayo, mga architect, mga tagapagtayo po ng building, they have their confidence sa kanila pong nilalagay kapag po tama, no. One time narinig ko po si engineer, no. Kapag po may mga nangyaring paggalaw, tapos po may mga nagkaka-crack, ganon. No? Yung confidence po ng isang tagapagtayo ay nandun pa rin dahil alam niya po yung kanyang ginawa. Sure, no? Sure po yung foundation na kanya pong ginawa. Amen. At mapapaliwanag niya kung bakit nangyari yung mga bagay na yon. Amen. Sa ating pong Panginoon, He is a sure foundation. Ang batong panulukan na subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Hallelujah. Pagdating po sa ating Diyos, sure lahat, hindi ka po mapapahiya, kapatid. Amen. This is an interpreted prophecy about Jesus Christ, who is seen as the sure foundation for those who trust in Him. Ito po ay kapahayagan patungkol po sa ating Panginoong Yesus na inilagay ng Diyos as a chief cornerstone, no? Ito po ay kapahayagan mula sa mga awit at propesiya patungkol sa Panginoong Yesus na inilagay ng Diyos as the chief cornerstone. Napakahalagang pundasyon para sa mga nananalig sa Kanya. Isang subok na batong pundasyon na napakaganda. Kasi po sinabi po ni Haring David, no? At ito po ay tiningnan ng Diyos at siya po ay nasiyahan. No? Nung inilagay po niya ang batong panulukan na itinakwil ng mga ibang mga tao, pero ito po ay napakaganda sa paningin ng Diyos. Isang pundasyong matatag na hindi nagkukulang, basehan ng ating pananampalataya at pag-asa, na sino mang lalapit at magtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Kaya naman po, makikita po natin ang buhay natin na nakaugnay ngayon sa ating Diyos. Amen. Puno ng kagalakan, kapayapaan. Amen. Yung pong buhay mo na hindi mo na ma-imagine kung nasa mundo ka pa. No? Ang nakikita mo na ngayon ay kagandahan ng buhay, katatagan ng buhay na nakaugnay po sa ating Diyos. Na nakahanay po, naka-align sa ating pong Panginoon ng matibay na pundasyon na nasa atin. Amen. Zechariah 12:10. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila ito parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Amen. Ito po'y kapahayagan ng gagawing pagliligtas ng Diyos sa Israel sa pamamagitan po ni Propeta Zechariah. Dumating ang tagapagligtas. Amen. Ang pagliligtas po ng Diyos ay darating sa Israel. Amen. Dumating ang tagapagligtas, mayroong naniwala, mayroong pong hindi. Yun po yung sinasabi doon, no? Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Gayon man. Amen. Ito pa rin po ay nagkaroon ng katuparan dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sanlibutan, no? Sa Israel at sa buong mundo. Mayroon pong mga nag-reject. Ang mga pahayag na ito ay natupad sa pagdating ng ating pong Panginoong Yesus. Matthew 21:42. Ito na po, no? Yung mga kapahayagan na muli pong nabanggit, no? Sa panahon po ng ating pong Panginoon ay dumating na. Ano po yung ating pong mga napag-aralan in the past? No, yung sa linggo na lang, the hour has come, dumating po ang ating pong Panginoon, dumating ang tagapagligtas. Amen? At ito po, no, nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang batong
Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Amen. Yun din po ay na-quote po no, ni Mark at dito po sa Luke 20:17 to 18. Amen. Sabi po dito sa Luke 20:17 to 18, tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan ay magkakaluray-luray. Bago po ito, lumapit ang mga punong saserdote. No? Gusto ko lang pong ikwento o sabihin ang nangyari prior po sa pagkaka-quote po ng atin pong verse no, ng Luke. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sabi niya, ito po ano, bago po ito lumapit ang mga punong saserdote at mga eskriba, mga matatanda, mga religious leaders, para po questionin ang otoridad ng ating pong Panginoon. No, that time po kasi nagpapagaling po ang ating Panginoon, no? Ang kanya pong paglilingkod sa mga tao, ang kanya pong pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagpapagaling sa mga may sakit, no? Ito po ay ginawa po ng ating pong Panginoon nung po siya ay nasa katawang lupa, no? Sa kanya pong pagdating dito sa mundo para po abutin ng mga tao. Amen. Kinwestiyon po nila ang ating pong Panginoon. Ang sitwasyon po doon, no, si Jesus ay nasa Jerusalem na sa linggo ng kanyang paghihirap. Lumapit ang mga punong saserdote, mga matatanda, mga eskriba. Kinwestiyon po ang otoridad ng ating pong Panginoon. If we will look on Luke chapter 20. Sabi po nila, saan galing ang iyong kapangyarihan? Sabi po ng mga religious leaders. Sila po yung sinasabi po doon sa mga talata na ating pong binasa na sila po yung nagtakwil sa batong panulukan. Hindi po kinilala, no, ang cornerstone na ibinigay po ng Diyos, inilagay ng Diyos. Imbes na po direktang sumagot ang ating pong Panginoon sa kanila, ay idinaan po ito, no, sa taling haga. Sinabi ng Diyos ang isang taling haga ng the wicked tenants o masamang magsasaka. No? Dito po pinapakita ang may-ari ng ubasan ay ang ating pong Diyos. Amen? Ang mga tagapangasiwa, ang mga magsasaka, yan po yung mga pinuno ng Israel. No? Mga religious leaders and political leaders na hindi po tumanggap sa ating pong Panginoon, hindi po naniwala. Itinakwil ang batong panulukan. No? Ang mga tagapangasiwa ay ang mga pinuno ng Israel. Ang mga lingkod na isinugo ay yung pong mga propeta na nagpapahayag patungkol po sa ating pong Panginoong Yesus. Ang anak ay ang ating pong mismong Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po ay dinaan ng ating Diyos sa isang taling haga. Ang pagpatay sa anak, ang paghihiwalay nila kay Kristo at ang paparating na pagpatay sa Kanya. No? Yun po yung kahulugan ng taling haga. Nang marinig po nila ito, no? Kasi sabi ng ating pong Panginoon, doon sa talata, naisip ng may-ari ng bukid kung ang kanya kayang anak ang kanyang ipadala. Baka respetuhin nila, baka tingnan naman nila na ito yung anak ng may-ari. Pero mas worst yung pong ginawa nila, no? Ng mga masasamang magsasaka o the wicked tenants. Ano pong ginawa nila? Pinatay nila. Kung yung mga unang pinadala ay binugbog, no? Meron din pong pinatay. Ito po, sabi nila, kapag napatay natin to, ito yung tagapagmana, mapapasa atin lahat ng nasa kanya. Sabi po nila, no? So, mas worst po, to the full, no? Yung ang kanila pong ginawa. So, nang marinig po ito ng mga religious leaders, amen, na sila po ang tinutukoy ng Panginoon na masamang magsasaka, nagalit po sila at gusto po nilang dakpin ang ating pong Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus, no? Sinabi po ni Jesus sa kanila, sabi nila, tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito?
Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito po, no, verse 18, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mababagsakan ay magkakaluray-luray. Sabi po niya, no, kapahamakan ang naghihintay sa mga taong nagtakwil sa batong panulukan na inilagay po ng Diyos na tumutukoy po sa ating pong Panginoong Yesus. Pagkatapos ng talinhaga, tinuro ni Yesus ang isang propesiya, no? Yung binanggit po niya ulit, yung sinabi po ni Haring David sa Psalm 118. Amen? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay ang siyang naging batong panulok o naging batong panulukan. Ang pinakamahalagang bato na pundasyon na inilagay ng Diyos, ito po ay kanilang itinakwil. Ibig sabihin, siya ang batong itinakwil ng mga relihiyosong pinuno, ng mga tagapagtayo po, ng tagapagturo ng kasulatan. Ito po yung mga scribes, mga Pharisees, mga Sadducees, mga religious leaders, sila po yung tagapagturo ng kautusan. Pero sila mismo, hindi po nila kinikilala kung ano yung tunay na nasusulat sa kasulatan. At yun po yung patungkol sa ating pong Panginoong Yesus. They question the authority of Jesus, no, bilang pong mahalagang pundasyon na nilagay ng Diyos sa pananampalataya po nating mga Kristiyano, sa pananampalataya po ng bansang Israel, sa atin po, no? Ngunit siya rin ang magiging pundasyon at kaligtasan. Amen. Hindi po nila nakita yon. Ang paglalagay po sa ating pong Panginoong Yesus ng ating Diyos bilang isang matibay na pundasyon, the chief cornerstone, no, ng ating pong pananampalataya, ito po yung pundasyon ng kaligtasan. Siya po yung pagmumulan ng kaligtasan. Siya po yung pagmumulan ng pananampalataya, ng matibay na pundasyon, matibay na pananampalataya na nasa atin ngayon. Amen? Na tayo po'y nakakasiguro sa pundasyon na ito na ibinigay ng Diyos sa atin. And that is our Lord Jesus Christ. Sa Kanya pong ginawa, no? Sa pagbibigay po ng bugtong na anak ng ating Diyos, sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus sa buhay po natin, kapatid, yung worth mo, yung kahalagahan mo, yung kaganapan natin ay sa ating pong Panginoon. Ngayon po nakikita na natin yan dahil po ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay po natin, nagpapakilala kung sino po siya sa ating pong mga buhay. Amen? Ang batong itinakwil, no? Yung pagtanggi ng Israel kay Jesus. Yung pagtatakwil po nila sa bato ay ang pagtanggi nila sa ating pong Panginoong Yesus. Itinakwil ang batong panulukan. Hindi po nila nakita ang kahalagaan nito sa kanila pong mga buhay. Si Jesus ang batong panulok, no, naging pundasyon ng bagong tipan, no? Tayo yung bagong bayan ng Diyos. Amen? Na tayo po ngayon ay nakikinabang, kumikilala sa isang Diyos, no, sa pananampalataya na nasa atin po. Kapag ang bato ay bumagsak, no, sa isang tao, siya ilalapain nito. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung pong mga tagapagtayo ay nagkulang o hindi po nila inilagay ang tamang pundasyon sa kanila pong itinatayo, ikakapahamak po nila ito o pwede po nilang ikamatay. Amen. Literally, makikita po natin yan. Sa ating pong buhay, sa ating pong Panginoon, amen, kapag ang bato ay bumagsak, amen, wala sa tamang pagkilala, ito po ay kapapahamak ng tao. Kapag dumating ang Diyos, no, lubos na paghatol ang darating sa mga talagang tumanggi kay Jesus. Yung pong sinasabi po ng propesiya at ng kinote po nila sa New Testament sa time po ng ating pong Panginoon, sa pag-question po nila ng kanyang authority, ito po yung mga yung mga religious leaders at iba pang mga Israel, mga Hudyo na hindi po kumilala sa ating pong Panginoon. Pero tingnan niyo po, no, kung babasahin po natin yung mga kwento, marami po ang nanampalataya sa ating pong Panginoong Yesus. Kasi po, katagumpayan ang pagdating po ng Diyos sa buhay po natin, sa buhay po ng mga tao, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos, no? Yung pong kanyang ginawa, no,
sa mga nagdaang taon, no, sa mga nagdaang pag-aaral po natin, yung kung paano po siya dumating bilang hari, no, isang mapaglingkod na hari, siya po ay hinamak, pero siya pa rin po ay nagtagumpay, no? Inilagay po ng Diyos, itinampok po ng Diyos ang kanyang pangalan, no? Ang lahat ay magsisisi, ang lahat ay tatanggap, no? Ang lahat ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Kapag dumating ang Diyos sa final judgment, lubos na paghatol ang darating sa mga talagang tumanggi sa Kanya. Amen. Mayroon pong paghatol sa pagtanggi sa ating pong Panginoon. Amen. Ang talata ay nasa gitna, no, ng konfrontasyon ng sa mga pinuno ng Israel, ng ating pong Panginoong Yesus. Ipinakita ni Jesus sa talinghaga na sila yung tumanggi sa anak ng may-ari, ang ating pong Panginoong Yesus. Amen? Ang pagtanggi kay Yesus ay magdudulot ng paghatol, una sa Israel at kalaunan po sa manghuling araw. Amen. Sabi nga po, wala na sa kasalanan ang paghatol ng Diyos. No? Ang pwede na lang pong mahatol sa isang tao, yung pong hindi niya pagkilala sa ating pong Panginoong Yesus, sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Yun na lamang po ikakapahamak ng tao. Kaya naman po, tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Marami pa, hanggang ngayon po, maraming tumatanggi sa ating pong Panginoong Yesus. Hindi po nila kinikilala ang ating pong Panginoon. Amen. Sa atin naman po, amen, sa buhay po natin, ito po yung binigay ng Diyos sa atin. Ang ating pong Panginoong Yesus na matibay na pundasyon ng ating pong pananampalataya, ng ating pong buhay. Nakikita po natin ngayon yung kahalagahan ng buhay, no, ng katatagan ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang pong kanyang mga anak. Nakikita po natin ngayon na ang buhay po natin na nakasandig o nakasandal sa ating pong Panginoon, yung ating pong pananampalataya ngayon na nasa Diyos. Amen? Hindi po tayo tunay na mapapahiya sa ating pong Panginoon. Nararanasan po natin ang buhay na nakaugnay sa Diyos. Amen? Sa mundong ito na wala pong kasiguruhan sa ating pong Panginoon, siya ang ating pong matibay na pundasyon. Sa Luke 24:36-47, Amen. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem." Amen. The death and resurrection of Jesus. Ito po yung completion, ito po yung kaganapan, no? Ang isang batong itinakwil, siya po ay namatay, no? Siya po ay naparusahan para po sa sanlibutan, para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. And Jesus, no, He died, but He rose again, no, from death. The death and resurrection of Jesus demonstrated that Jesus has the power over life and death, and therefore has the authority to give people eternal life.
Pinapakita po ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon, no, na ang ating pong Panginoong Yesus ay may kapangyarihan over power and over, Jesus has the power over life and death. Sa buhay at kamatayan, mayroon pong kapangyarihan ng ating pong Panginoon, and therefore, He has the authority to give people eternal life. Siya po ang pinagmula ng buhay na walang hanggan na nasa atin po ngayon. Ang batong itinakwil, siya ay namatay, pero siya po ay muling nabuhay. Amen. Marami pong kinikilalang mga tagapanguna, no, ng mga iba't ibang group o iba't ibang mga religious group. Amen. Na namatay. Pero sila po ay nanatiling patay. Sinasabi po ng Biblia, ang ating pong Panginoon ay muling nabuhay. At yan po yung kaganapan ng ating pong pananampalataya. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15, walang kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi po muling nabuhay ang ating pong Panginoon. Jesus is the capstone. No? The death and resurrection of Jesus is the completion, is the capstone. No? Yung pong kakompletuhan, yung kaganapan ay nagawa po ng ating pong Panginoong Yesus. Sabi niya, kailangan, ito yung sinasabi ko sa inyo, sabi niya po sa mga disipulo, sa mga disciples, na kailangang mamatay ng Kristo. No? Tingnan po natin yung verse 46. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at namatay ang Kristo. At pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sabi po, no? Amen? Jesus, where life, death, and resurrection are the cornerstone of Christian belief. Ang kanya pong buhay, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na maguli, ito po yung matibay na pundasyon na ibinigay po sa atin ng ating pong pananampalataya ngayon, ng ating pong paniniwala bilang mga Kristiyano, bilang mga tumanggap sa ating pong Panginoong Yesus. Amen? Ito po ay pangangaral patungkol sa ating pong Panginoon sa Acts 4:10-12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Verse 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ito po yung mga kapahayagan ni Apostol Pedro, ang pagharap nila, no, ni Pedro at Juan sa kapulungan ng mga Hudyo. No, yung pagpapagaling, kagaya po ng ginawa ng ating pong Panginoon, ng ating pong Panginoong Yesus. This time, namatay na po ang ating pong Panginoon, siya po ay muling binuhay, at siya po, no, ipinagpatuloy ang pangangaral po ng kanyang mga salita, ang pagpapagaling sa mga may sakit. Ipinangaral nila ang muling pagkabuhay ni Yesus, at marami ang sumampalataya. Amen. Ito na po yung, nung nangaral po sila, no, sinasabi po sa Acts chapter 2, no, sa Acts chapter 3, no, sila po ay nangaral, no, they turn the world upside down. Marami pong kumilala sa ating pong Panginoon. Pero kung babasahin po natin ito, higit pa, no, sa 3,000 people ang nadagdag sa pananampalataya. Amen? Yung pong sinasabing, sabi po niya, 5,000, pero parang kalalakihan pa lang. Iba pa po yung mga kababaihan, no, ang dami pong sumampalataya sa ating pong Panginoon. Ngayon, kino-question po ulit ito ng mga sa kapulungan ng Hudyo, no? Yung mga batong nagtakwil na hindi pa rin naniniwala sa ating pong Panginoon. Kung hindi po nila pinaniwalaan ang pagdating ng Kristo dito sa lupa, mas lalo po nilang hindi pinaniwalaan na ang Diyos ng ating pong Panginoong Yesus ay muling binuhay. Amen? Kaya po, yun po yung kalugihan po nila. Yun po yung kapahamakan na nagdulot po sa mga taong hindi po kumikilala sa ating pong Panginoon. Ano pong sabi niya? Ang sabi po ni Pedro, ito yun. Ito ang Jesus na itinakwil ninyo. Ito ang batong itinakwil ninyo ng mga tagapagtayo ng bahay.
mga tagapagturo ng kasulatan, pero hindi po nila tinuturo ang tama. Amen? Hindi po nila tinuturo ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. No, yung katotohanan patungkol sa ating pong Panginoon, hindi po nila sinasabi yon. Ito po sina Pedro, sinasabi nila, ito ang Kristo, muling binuhay. No? Muling binuhay ng Diyos. No? His death and resurrection. Ito'y tinakwil ninyo, ito'y tinanggi ninyo. Sabi po nila, siya ang batong itinakwil ninyo. Ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao, sa sukat ikaligtas ng tao. Amen. Upang maligtas ang tao. Kundi po ang ating Panginoong Jesus. Amen. At yan po yung kapahayagan ng salita ng Diyos sa mga tao. Na mayroong dumating na Kristo, na mayroong dumating na tagapagligtas. At ito po ay pinangaral, ito po ay ibinigay ng Diyos, isang batong panulukan, isang matibay na pundasyon ng pananampalataya, ng pagkakilala sa Kanya na ibinigay ng Diyos, at ito'y kamangha-mangha sa Kanyang harapan. Amen? Ito po, bagamat napakapangit o na hindi po maganda, no, ang pagkakamatay ng ating Diyos. Amen. Ito po nagdulot po sa Kanya ng sobrang pagpapakasakit, pero ito po ay napakaganda kapag po ang mga tao ay tumitingin sa Kanya, linalapit ang buhay niya sa Kanya, pananampalataya sa Kanya. Ito po yung magandang nakikita ng ating Diyos. Amen. Kaya naman po kung paanong nakita ng Diyos ang ating pong Panginoong Yesus, kung gaano kaganda sa mga sumasampalataya sa Kanya, tayo po mga kapatid, tayo po ay napakaganda sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. As He is, so are we. Ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoong Yesus. Amen. Ang ginawa niya sa atin, yun po yung nakikita na natin ngayon. Unang nakita ng Diyos sa buhay po natin, at yun din yung sinusundan po nating alignment. Amen? Alignment ng buhay po natin, kung paano po ang ating pong Panginoon. Kung paano po si Jesus sa buhay po natin. Yun yung alignment ng buhay natin. Yun ang stability ng pananampalataya po natin. Only Jesus. At sa Kanya hindi ka mapapahiya. Amen? Kaya naman po, dahil po ganun yung ating pong karanasan, ito po yung ipinapamalita po natin sa mga tao. Na mayroong Diyos, siya ay namatay para sa iyo. Ang Kanyang buhay ay para sa iyo. Ang Kanyang kamatayan ay para sa iyo. At ang Kanyang pagkabuhay na maguli ay para sa iyo. Amen? Siya ay pinahiya. Pero sa Kanya, sa paglapit mo sa Kanya, ay hindi ka mapapahiya. Siya ay hinamak para hindi ka na mapahamak. Amen? Siya ay namatay para ikaw ay magkaroon ng buhay. At siya'y muling binuhay. Amen. At babalik siya para sa atin. And Jesus is already in us. Amen. Jesus is living in us. The stone, the sure foundation ay nasa atin po mga kapatid. No? Yun po yung pinangaral ni na Apostol Pedro at marami pong nadagdag sa pananampalataya. Nanampalataya po sa atin pong Panginoong Jesus. And lastly, 1 Peter 2:4, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Verse 7 and 8, kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito, ang batong itinakwil ng mga pagtayo, ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Itinakwil po siya. Amen. Pero nanatili po ang Kanyang kagandahan. At yan po ay pinapakinabangan ng mga tao, no, na nakarinig patungkol sa Kanya, tumanggap sa Kanya, pinaniwalaan siya, na hindi po sila napahiya sa paglapit sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay mayroong isang matibay na pundasyon. Jesus. Next slide po. Jesus is our sure foundation. The alignment of our lives, the stability
katatagan na nasa atin po ay nasa atin pong Panginoon. He is the foundation of our faith, pundasyon ng ating pananampalataya. Buhay na nangahanay sa Diyos. No? Our alignment ng buhay po natin ay nakabase na sa salita po ng ating pong Panginoon, kung anong sinasabi niya, kung sino siya, kung ano po yung sinasabi niya patungkol sa atin na mayroon tayo dahil po sa ating pong Panginoong Yesus. And sa Kanya lang po natin matatagpuan ang tunay na katatagan, the stability. We are being established because of the life of Christ na nasa atin po. No? Isang matatag na pundasyon na ating pong kinatatayuan. Amen? We are being established in the life we have in Jesus. Tama po ba? Amen? We are established now sa anumang pong larangan ngayon. Ang nakikita na po natin, nakatagumpayan natin ay ang ating pong Panginoon. Sa ating pong mga ginagalawan, sa buhay po natin sa araw-araw. Amen? We are aligned in Jesus. No, the strong foundation, the sure foundation ng ating pong pananampalataya, ng ating pong buhay na nakaugnay sa Diyos. Amen? Kaya po yung mga sinasabi ng ating pong mga kapatid na pagkatakot, na isasantabi na po natin yan, no? Hindi na natin napapansin. Amen? Yung mga fake news na hindi pa po nangyayari ay kinatatakutan na. Ngayon, hindi naman po pala totoo. Amen? Praise the Lord. And what is truth? What is the truth? It's the Word of God. Ito po yung paniwalaan po natin. Dito po tayo tumayo. Kung ano ang sinabi ng Diyos. Amen? Na nagre-register sa puso natin, sa isip po natin, kung ano ang salita ng ating pong Panginoon. God gave you the sure foundation. And that is Jesus in your life. The chief cornerstone. Amen? Nakakalungkot po, mayroong yung mga batong, yung mga nagtakwil sa batong panulukan. Amen? Sila po ay nakaranas ng paghatol, pero hindi pa po huli ang lahat sa ating pong panahon. Pwede po nating agawin ang mga ito. Sabi po sa Pilemon, no? Pilemon po ba yon? Agawin natin sila sa apoy. Sabi po niya, no? Agawin natin ang mga tao sa apoy, sa kapahamakan. Amen. Kaya naman po, sa buhay po natin, no? Sa araw-araw, sa ating pong mga GE, sa ating pong mga empowerment, maki-join po tayo. Ito po ay lubos na kapakinabangan sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Isa po sa tinitingnan nating alignment ng buhay po natin, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. No, yung impartation ng mga salita ng Panginoon sa buhay po natin, kung paano po tayo na-empower ng mga ito. Amen? Napakatatag po ng ating pundasyon na nasa atin, ng isang pundasyon na ating pong kinatatayuan, and that is our Lord Jesus Christ, the foundation of our faith. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Pwede po nating awitin ulit yung ating pong inawit kanina. Praise the Lord. Amen. Chorus na. Hallelujah. Yes, Lord. Christ alone, our cornerstone. Yes, Lord. Awake, made strong In the Savior's love, through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, One Lord. more time, Christ alone. Christ alone. Cornerstone, weak made strong. Weak made strong. Yes, in the Savior's love, Savior's love. through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone. One last time, Christ alone. Oh, cornerstone. Weak made strong. Hallelujah.
Amen. Thank you, Pastora Irene. Salamat sa pagbabahagi ng makapangyarihang salita ng Diyos. Tagumpay! Okay. So, really, Jesus is our chief cornerstone. No? Cornerstone, batong panulukan. Kanina narinig din po natin binanggit ni Pastora Irene, yung capstone. No? Actually, yung cornerstone at capstone ay parehong tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Kung yung cornerstone, ito yung batong panulukan, ito yung unang inilalagay. Di ba? Yung capstone naman, ito yung pinakahuling nilalagay. Okay? Imagine po ninyo, in ancient times, nung unang panahon, wala pa naman po tayong mga katulad ng mga blocks na ginagamit ngayon. Mga bato yung ginagamit, malalaking bato na pinapatong-patong. Di ba? Ganun po yung nung unang kapanahunan. So, hindi po natin alam kung anong made yung mga malalaking bato na ginagamit nila. Pero dito po nung galing yung bato na itinakwil, no? The rejected stone. Kapag ang mga gumagawa po ng building, no? Ilalagay na nila yung mga bato-bato. Bago po nila ilagay, pipili muna sila. So, mayroong mga bato na useful ito, fitted ito sa building na gagawin natin. Itong batong ito, hindi siya nararapat, itatapon natin. So parang sinasala nila yung mga bato na pwede at yung mga bato na hindi. So may mga bato na nire-reject, tinatapon nila kasi hindi magiging fitted sa gusaling itatayo nila. Kaya nga po, ang ating Panginoon, ito yung ginawa ng mga religious leaders, they rejected the stone. No? They rejected Jesus Christ. Akala nila wala siyang magagawa. Akala nila hindi siya fitted, hindi siya karapat-dapat. Kaya ni-reject nila. Tinapon nila, kumbaga. Tinanggihan nila the rejected cornerstone. Okay? Yun po yung ginawa ng mga leaders. Ang Bible po ay napakaraming metaphors, no? Symbols, yan po yung mga figures of speech. No? Stone. Bakit stone? No? Ang daming mga figures of speech at metaphors na ginagamit ang Biblia upang ipakilala kung sino ang ating Panginoong Yesus. No? Bakit siya tinawag na cornerstone? Pinapakilala kung sino ang ating Panginoon. Kasi siya naman talaga ang pundasyon. Di ba? Ang matatag na pundasyon na ibinigay ng Diyos. No? Sabi nga ng binasa kanina, wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos dito sa lupa, kundi ang pangalang Jesus lamang. Siya lamang po ang kaligtasan ng mga tao. No other Savior, no other name. Ang tanging Panginoong Jesus lamang ang siyang ating tagapagligtas, ang maaring magligtas sa tao dito sa mundo. Wala na pong iba. Kaya nga po yung chief cornerstone, kung ito yung una, sabi nga ni Pastora Aileen, yun yung sinusundan. Nanoy nga us da kareng construction worker, patuloy abay tang line makanyan para maging align laretang blocks. No, noon, yung cornerstone, yun yung ginagawang guide. No? Para nang sa ganon, yung ibang bato naka-align dun sa cornerstone. Yun yung magiging guide nila. No? Kaya sabi nga din ng ating pastora, no, ang Diyos, no, sa Diyos o kay Kristo naka-align ang buhay po natin. And because He is our chief cornerstone, na ano yung word kanina? Nasubok, mahalaga, at matatag, no? Magiging ganun din po ang buhay natin. We won't be shaken. Magiging matatag po tayo, hindi tayo matitinag. Diba? Ang mundo, ang dami niyang problemang ibinibigay sa atin, binabato sa atin. Ang kaaway, ang dami niyang sinisiksik sa ating mga kaisipan. Pero dahil si Jesus
ang ating batong panulukan. He is our sure foundation. Our lives won't be shaken by anything in this world. Hindi po matitinag kailanman dahil matatag ang ating pundasyon. Amen po? Ano man problema, gaano man kabigat ang problema mo ngayon sa buhay, dahil si Jesus ang siyang pundasyon mo, magiging matatag ka, makakayanan mo because the strength of the Lord is in you. Amen? Ang kalakasan ng Diyos ay nasa inyo po. Okay? Kaya nga po napakapalad natin dahil nakilala po natin ang chief cornerstone ng buhay po natin, na siya lamang po talaga ang naging kaligtasan at pag-asa ng buhay po natin. Balikan ko lang po yung Matthew chapter 21. No? Kanina nabanggit po ni Pastora Irene yung context. No? Bago po sinabi ito, meron munang parable. Diba? Parabola ng masasamang magsasaka. Actually, mga masasamang magsasaka doon tumutukoy sa mga religious leaders, scribes, Pharisees, Sadducees, no? Na tinakwil yung mga propetang pinadala ng Panginoon, ng may-ari ng ubasan. By the way, pag sinabing ubasan, ito po ay tumutukoy sa Israel. Israel, no? Siya ang vine, ubasan ng ating Panginoon. Ano yung ubasan sa English kasi? Vineyard, vineyard, no? Iniisip ko, vine dressers. Yung mga magsasaka, yung mga vine dressers, no? Ang Israel, ang siyang vineyard. Okay? So, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? No? Parang sinasabi ng ating Panginoon, hindi ba ninyo naiintindihan? Ito na nga ako, dumating na ako, yung sinasabi ng kasulatan. Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay, ang mga tagapagtayo po ng bahay, the builders, are the religious leaders. No? Yung mga relihiyosong leader nila, scribes, Pharisees, Sadducees, no? Sila po yung mga gumagawa o tagapag-implement ng batas. No? At sila yung nangunguna sa Israel, namumuno sa Israel. Okay? Tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Tanging ang Diyos lamang po ang makakagawa nun. Wala nang iba. No? Sinabi sa kanila ni Jesus, next 43. Kaya tandaan ninyo, ito po, no? Kaya tandaan nyo, tandaan din po ninyo to, kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Oh, sabi niya sa mga scribe at pariseo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos. Sa English po, the kingdom will be taken from you, and it will be given to others who bear fruit. No? Sa mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali. Kanina sa MBB, magkakadurog-durog, no? Ngunit ang mahulugan nito ay ito pala, madudurog, no? Magkakawatak-watak, magkakabali-bali, madudurog, madedestroy, no? Kung sa atin, na tumanggap sa ating Panginoon, siya ang naging cornerstone, no? Naging chief cornerstone, sa kanila naman, magiging stumbling block siya. Ibig sabihin, katitisuran. Nung ating kang atisuran, ating possibility misakab ka, di ba? So, siya magiging katitisuran ng mga religious leaders. Ibig sabihin, mapapahamak sila. No? Sinabi ni rin Pastora kanina, mapapahamak sila, madedestroy sila. No? Dahil sa kanilang pag-reject sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, mawawala ang paghahari ng Diyos sa kanila. Mawawala ang kaharian ng Diyos sa kanila at ibibigay doon sa mga may bunga. At tayo po yon sa church. No? Yung mga mananampalataya. Pwedeng Hudyo na mga mananampalataya, pwede rin pong Hentil na mga mananampalataya. Ito po yung sinabi ni Pablo sa Acts chapter 13. Sabi po niya, pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe, dapat sanay sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. No? Dapat kayo muna yung ipapangaral. Actually, yung mga alagad, sinugo ng ating Panginoon, una sa mga Hudyo. Diba? Mga nawawalang tupa ng Israel, sa kanila
isinugo ng ating Panginoon yung mga 12 alagad. No, ganun din sina Pablo. Ngunit dahil tinanggihan nyo ito, o si Peter ba to? Ngunit dahil tinanggihan nyo to, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. No, dahil tinanggihan nila, hindi sila karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita. Sino po yung mga hindi Hudyo? Tayong mga hentil. O, yung mga hindi Hudyo ay mga hentil. No? Nung una ibinigay sa mga Hudyo, ang salita ng Diyos sa kanila unang ipinangaral ang mabuting balita, pero kanila itong tinanggihan. Kaya ang sabi po, pupunta kami sa mga hentil. No? Ang papangaral ito sa mga hindi Hudyo at tayo po yon na mga hindi Hudyo. Okay? So ang batong tinanggihan nila ay naging katitisuran sa kanila. Kaya nga po sa ating pong tatalakayin sa mga susunod na linggo, makikita po natin kung paano natupad ang sinabi ng ating Panginoon na kukunin ang kaharian sa kanila, no? At ibibigay sa iba at paano sila napahamak. Di ba? Kasi lahat ng sinabi ng ating Panginoon, kailangan itong matupad. Di po ba? Para siya ay paniwalaan na isang tunay na propeta, para siya ay paniwalaan na tunay na Mesyas, na tunay na tagapagligtas, ang lahat ng sinabi niya ay kailangang matupad. Okay? Malinaw po tayo doon? Kailangang matupad lahat ng sinabi ng mga propeta sa lumang tipan at sinabi ng ating Panginoon sa bagong tipan na kinumpirma niya yung sinabi ng mga nasa lumang tipan, kailangan ang lahat ng ito ay matupad. At ito nga pong lahat ng ito ay natupad. No? Natupad na. Okay? Ito po yung ating mga pag-aaralan. Okay? Salamat po sa buhay ng ating Panginoon, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na muli. Tayo ngayon ay merong buhay na walang hanggan. And when we say buhay na walang hanggan, hindi po yung eternal life doon sa langit, kundi isang buhay na mayroong kaugnayan sa Diyos. Diba? Buhay na mayroong fellowship with God. Na araw-araw, oras-oras ng ating buhay because we have fellowship with God, we have relationship with God, we can talk to Him, no? We can reach Him, no? We can reach Him out. No? Ang Diyos ay malapit sa buhay po natin at siya po ay maaasahan sa lahat ng oras. Kaya nothing to worry po sa buhay po natin. Walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot dahil ang ating Panginoon ay sumasa atin, ang tunay na tagapagligtas, our chief cornerstone, ang foundation ng buhay po natin ay nasa ating mga buhay. Amen? Tayo pong lahat tayo tumayo, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga salita mo na naihayag ngayong umagang ito, Panginoon. At kung paano ikaw naging chief cornerstone sa buhay namin, naging capstone, Lord God. Siyang panghuling bato na inilagay upang maging kompleto ang gusali. Lord, ganun din po ang ginagawa mo ngayon sa buhay ng iyong iglesia, sa buhay ng iyong templo. Kami ang iyong templo, Panginoon. Unti-unti mong binibuild, Lord God. Ginagawa ang gusaling ito, ang templong ito, Panginoon, upang lahat ng mga tao dito sa mundo ay makakilala sa iyo, Lord God. Sa pamamagitan po namin, Lord God, na yung mga lingkod, na kami mga living stone, Panginoon, sa mundong ito, kami ang magiging patotoo, liwanag sa kanilang buhay, Panginoon, upang makilala kanila na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas. Ang pangalan mo lamang ay binigay ng Diyos sa sukat ikaligtas ng tao, Panginoon. Yan nawa, O Diyos, ang maihayag ng mga buhay po namin at ng mga labi namin, Lord God, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay at mga taong kakilala po namin. This is the way your kingdom will be spread, Lord God. Ang iyong kaharian, Panginoon, ang iyong salita ay may spread at ang iyong kaharian ay may expand, Lord God. The expansion of your kingdom, Lord God, is through your church. Salamat po, Lord God, sa buhay ng aking mga kapatid at sa buhay po ng
yung tagapangaral, Panginoon, na ginamit ngayong umagang ito. Salamat po, Diyos, sa siyang pagpapala, Lord God, sa iglesyang ito. At nakikita po namin, Lord God, kung paano ka kumikilos sa kanyang buhay, kung paano mo siya ginagamit, Panginoon, upang ihayag ang iyong mabuting balita, Lord God, sa mga tao. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Ang iyong pangalan lamang ang siyang may tataas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and amen.